Alright. So, as usual, video muna ako bago ako mag-out. Alright, katatapos ka lang mag-close ng kitchen eh. So usually nga, pagka ganitong morning time, so nag-on preparation kami. Bali, take away lang ang ina-accept namin pag lunch time. Pero pa during weekends, meron kaming dining. So pagka ganito, usually nagpapaiwan na talaga ako. Para na-account ko rin yung mga par stocking namin kung okay ba kami for the next operation. Okay, so yung nakaraang video ko na ginawa is about dun sa mga nagpaplanong umalis ng bansa, mag-abroad. Halimbawa, andyan ka na, nakapagbayad ka na ng placement, syempre nabigay mo na yung lahat ng document mo, like passport, meaning wala nang bawian yan. So andyan na, kasi talagang sa tingin mo, yun na talaga yung option mo, umalis ka ng bansa, magtrabaho ka ng abroad. Nung nakaraan kasi diniscuss natin yung yung nasabi ko, pero disclaimer okay? So ito lang naman ay based doon sa experience, personal experience, na nung nakarating na ako sa nakarating na ako sa abroad, nagtrabaho na ako, and yet itong sitwasyong ito yung mga tipong medyo, syempre ako talagang based on my experience, medyo parang hindi naman significant yung dinagdag doon sa dati kong sahod nung nagtatrabaho ako sa Pilipinas. So kung halimbawa naakma sa iyo itong sitwasyon na to, so pwede mong maging reference or maging halimbawa. Pero disclaimer, syempre it's up to you, sa sarili mo pa rin naman yan kung ano talaga yung sa tingin mo is makakabuti at makakaganda sa iyo. Gaya nga nung aking diniscuss nung nakaraan, nung aking binidyo, yung diniscuss ko nung last video ko bago ito, is kung sa tingin mo hindi naman ganun nga kalaki yung idadagdag doon sa sahod mo, aalis ka ng bansa, better stay. And then antay-antay lang, wag magmadali kasi mahirap na dahil pag napako ka na dun sa kontrata, 2 taon ka agad yung bubunuin mo. So sayang yung 2 years, di ba? So kaya ito rin yung purpose ng page nga, na para makapagbigay din tayo ng halimbawa dun sa mga nagpaplano-plano na mag-abroad. Kasi yun nga, maalala ko meron na rin akong ginawang video lumaki na ako diyan sa diyan sa lugar na halos lahat ng mga magkakapitbahay alam mo yun, parang uso-uso kasi yan noon yung abroad So nakita ko sa sarili ko kung gaano kahirap yung sakripisyo ng both parties nung nag-abroad at saka yung naiiwan sa Pilipinas. Kaya naman na-create itong page na to. So, yun nga, halimbawa, nandiyan ka na, balik tayo sa topic na nandiyan ka na, nakapagbigay ka na ng placement, and nakapagpasa ka na rin ng mga documents mo. Siyempre, be prepared sa lahat ng kasi unang-una, yung pupuntahan mo, siyempre, totally strange sa'yo yun, totally bago sa'yo yung sitwasyon, yung lugar, yung mga kasama mo, especially, siyempre, ibang lahi na yung mga kasalamuha mo, and at the same time, pagdating sa workplace mo, iba-ibang lahi na yung mga kasama mo dyan. So, number 1 na dapat mong baunin dyan, siyempre, yung pasyensya, o yung kung dati sa Pilipinas, mainitin ang ulo mo. Pagdating sa, pag nag-abroad ka, talagang pipilitin mong baguhin yon. Number 1 dyan yung pakikisama talaga.
Not to the extent naman na pagka alam mong mapapasama kayo, wag naman eh, pwera naman na yung mga ganon. Alright, sa susunod, i-discuss natin yan kung paano yung mga bagay-bagay na yan pagdating sa abroad. So, number 1, yan, wag kang makikipag-away, especially, pisikapin mo na maging maganda yung raporto mo dun sa, yung rapport mo dun sa, especially sa mga boss mo, department heads. So, napaka-importante niyan. Kasi, kung sa atin nga, di ba, sa sarili nating bansa, pag nagka-problema ka sa trabaho, di ba, ang hirap na, ay gasino pa yung kaya, yung pagpunta mo nun sa abroad, isang kumpanya, tapos yung magkakaroon ka ng problema sa mga kasama mo sa trabaho, mahirap, di ba? Masakit, sakit pa niyan kung halimbawa mas medyo matindi-tindi yung problema mo. So, mas mahirap yon, di ba? Nagpunta ka ng abroad, tapos doon ka pa magka-problema. So, yan, number 1 yan. So, short video, kabaylak tips, sikapin mo na magdala ka ng maraming pasensya, ng pakikisama sa mga kasamahan mo sa trabaho. Particularly, yan, sa kasama mo sa trabaho. Siyempre, kung halimbawa, pre-accommodation kayo, most likely, pre-accommodation kayo, lalo na kapag sa mga food and beverage industry ang mapasukan mo. So, may pre-accommodation yan. Pagdating doon, tandaan mo na hindi lang ikaw ang may pribilehiyo doon sa accommodation. So, kailangan mong irespeto. Importante, open communication, makipag-usap ka, di ba? Sa mga kasama mo doon sa accommodation. Especially kasi yan, nagkakaroon ng problema yan, lalo sa laundry time. Siyempre, lalo pag may nakasabay ka mag-day off, tapos limited yung laundry facility nyo para sa inyong mga staff. So, dyan, nagkakaroon din ng problema dyan. May mga experience tayo sa mga ganyan eh. Alright, so yun muna. Or my short episode today. So after this, mag-out na rin ako, and then mamaya babalik na naman kami. Alright, and then isa pa, yun nga, wag mong kalilimutan yung objective mo, yung goal mo, bakit mo pinagdesisyonan na magtrabaho sa abroad. Okay, sa susunod na episode natin na gagawin ko is kung paano mo maiiwasan yung mga bagay na yun na magiging nakaka-distract doon sa mga plano mo na bago ka umalis ng Pilipinas. Alright?